a cause that is grand and a vision to stand. The cross for the best I can be. Something worthy to live for, a reason to give everything that I ever could be. Oh, there must be more. Take me, Lord. Now I need you to give me a glimpse of eternity. You are the glory. You have shown us what life is for. Bring back the glory. Make us open once more. Bring back the music, the trust, the wonder that's just like a child who has never known pain. Bring back the glory. Bring back the glory. Bring back the glory. The glory. Bakit po? Isayin sa awitin na paborito ko. Bring back the glory. Yung isang bagay na napakahalaga sa church, yung glory of God. The presence of God. Amen? Habang tayo dito. At isang bagay na minsan ay pagkakabasa malungkot ang mangyari. Yung mga churches sa ibang bansa na mula pa na mga young people ay naging blessing sa akin, naging hamon sa akin, binabasa ko yung story nila. Yung mga pastor talaga, pag tumatay, yung presence of God, kita mo sa kanila. Yung paglipas ng panahon, yung mga church na yun, wala na yung glory of God, wala ang glory of God. Wala na yung pastor, may gumalit sa pastor, na akala pa nila mas magaling pa yung kanilang mga programa kasi sa mga sunod na nila, tinalo nila, yung glory of God na wala na. Yung mga iba po nila. At salamat sa Lord, ngayong umaga, ikapiling natin po yung mga member ni Pastor Bigulian mula sa Amazing Grace Baptist. Amen? Nabanggit sa akin ni Pastor Bigulian. Salamat at dahil siya ngayon. At of course, ngayong umaga, yung mga mga mula sa Lumban, to follow the Lord in water baptism. Amen. Salamat sa Lord, ha? At tayo mo yung kanyang pinagpaparan. At tayo mo yung magpagbukas sa akin ng Bible. Sa lugar pa Isaiah, chapter 43. Isaiah 43. Sila po yung ibig brother Jason, nagkasya kayo. Dalawang sasakyan. Okay, asan si Kimberly? Ayun si Kimberly. Alright, Isaiah 43. Nataway po yung verse number 1 to verse number 7. Isaiah chapter 43, verse number 1 to number 7. Alright, nandiyan na po kayo? Verse 1 to number 7. Magkaroon na ko ng palitan, nabasa. Verse number 1. But now, thus saith the Lord, that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel. Fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine.
Holy One of Israel, thy Savior. I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. Fear not, for I am with thee. I will bring thy seed from the east and gather thee from the west. By that, even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. Tandaki ng Diyos ang Ama. Salamat po sa inyong awat biyaya na sagana po sa inyong buhay. Salamat dahil ng Diyos sa mga kalawang na ligtas at mga kalawa na handang sumunod sa ituloy ng bautismo. At salamat din dahil ng Diyos sa mga tagapaglingkod mo. At salamat po Lord sa iyong mga salita. Amin po na pinakinggan na nagpapalakas po sa amin, nagpapatibay, nagpapalago, at nagbibigay po ng pag-asa. Ngayong umaga, Panginoon, ako'y lumalapit, dumadalangin, humihingi na yung patuloy po pagpala at paggalit po sa amin, sa amin po pagdungay sa iyong mga salita. Lord, gamitin mo lamang yung ibang lingkod, inihiling ko ito, at lubos pong pinagkapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, itong mga mga linggo ay nakita natin yung mga maraming kabataan, maging mga senior citizen na naligtas. Amen? At ngayong umaga nga po ay ang ilan sa kanila po ay willing na sumunod sa tubig ng bautismo. Amen? At mga nakalilinggo, ganun din. Exciting. No? Exciting. At totoo naman talaga na ito naman talaga ang kadahilanan at talagang layunin ng church kung bakit tayo ay nag-i-exist. Amen? Amen? To follow what? The Great Commission of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen? To go. Amen? Okay, to go. To win the lost. Amen? Baptize them. Then disciple them. Ito naman talaga. And the moment na isang church ay nawala yung suwin niya, sorry to say, hindi yan matawag na baptist. Amen? The very reason to bakit tayo nag-exist what? To evangelize the lost. Amen? Ano pa? To edify the saints. Ano pangatlo? To exalt the Lord Jesus Christ. At salamat sa Lord. Ay pagpapatuloy po natin yan. At salamat sa Lord. Ito mga tao ito. Ito yung kanilang pagpapasimula. Amen? Ito yung kanilang pagpapasimula. Okay? They began a wonderful new life sa ating Panginoon. This new life in Christ is ours to enjoy. Listen carefully, Itong new life na ito, kay Kristo, ito po'y sa atin upang ating ma-enjoy. Kaya ang tanong ko, nag-e-enjoy ka ba bilang isang ligtas? Nag-e-enjoy ka ba bilang isang mananampalataya? Amen ka siya? Nag-e-enjoy ka ba? In John chapter 10, verse number 10, ang sabi ng Panginoon, I am come that thou might have life and that they might have it more abundantly. Abundantly. Okay, kaya ilang ating pag-usapan yung umaga. Okay, to enjoy your salvation. To enjoy your, how to enjoy your salvation. Okay, amen? Hinahanap ng Panginoon sa atin. Masaya ka ba bilang mananampalataya? Nag-enjoy ka ba bilang Kristiyano? Nag-enjoy ka ba na may katiyakan ka ng langit kung bubuhay ka ng buhay? Masaya ka ba sa Panginoon? Amen? Kaya pag nag-aawit ng kayo tayo, dito lang yung mga mukha. Totoo kaya pinakanta na ito. Diba? Isa sabihin pa, smile. Kahit kulang na ibig mo, smile. Of course, number one question, are you saved? Siyempre, of course, number one, para ma-enjoy mo yung salvation, saved ka talaga. Tiyak mong ligtas ka. Yun ang napakahalagang tanong, kaibigan. Are you sure 100%
na pag namatay ka, sa langit ka talaga pupunta? Napakahalaga noon. At ngayong umaga, kung wala ka pang katiyakan na sa langit ka pupunta, kailangan mong matiyak yan. Napakahalaga. Mahalagang maunawaan mo na makasalanan ka lamang sa harap ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. Ano man ang iyong gawin, magpakabait ka man, gumawa ka man ng kabuti. Listen ka po gumawa ka naman ng kabutihan sa mata ng Diyos, kasalanan pa rin yun. For all have sinned. Don't forget that. At ang kasalanan niyan ang magdadala sa iyo sa tiyak na kaparusahan sa impyerno. Ulit ito kaibigan, kapag sa impyerno ka napunta, mabuti pa hindi ka libutan. Hindi ito biro-biro. At huwag mong kalimutan, walang relihiyong makapagdadala sa iyo sa kalangitan. Hindi itong baptist at kaligtasan. Alam mo religion? Huwag mong kalimutan yan. Para punta ka ng heaven, biyaya lamang ng Diyos yan. Awa ng Diyos sa iyo. Kagandahan loob ng Diyos sa iyo, bagamat makasalanan ka. Sa kabaitan ng Diyos, sa kabutihan niya, siya'y namatay para sa iyo, si Kristo, at nabuhay siya muli. At ngayong umaga, kung tatanggapin mo lamang talaga siya, kung mananalig ka ng buong puso mo, ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus ng Panginoon at mananampalataya ka ng iyong puso na siya'y muling nabuhay mula sa mga patay, maliligtas ka. Maliligtas ka. Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At yan ay sa'yo para ma-enjoy mo. Para ma-enjoy mo. Okay? Kaya ganun ko, are you enjoying the salvation na ibinigay ng Diyos sa iyo? Are you enjoying the salvation na ibinigay ng Diyos sa iyo? Masaya ka ba? Amen? Excited ka ba? Every time na dumarating ang church. Yung prinsipyo, makita mo kay David. Ang sabi ni David sa Psalms 122:1, I was glad. Are you with me? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen? Yung pagsimpa sa Kanya, exciting. Amen? Nagpapasigla sa Kanya. Yan yung isa. Of course, maging yung giving ng mga New Testament Christian ay isang gawain talagang masaya para sa kanila. Ayaw ibe. Kasi part ng pagsambayan eh. Ano sabi ni Pablo? Doon sa 1 Corinthians chapter 9, sabi ni Pablo, God loveth what? And cheerful, hilarious, joyful, giver. Amen? Are you enjoying your salvation? Na binigay ng Diyos para sa iyo? Excited ka ba? Yung bagpaan mo parang may pakpak. Pagpatungo dito. Nabais, magkamisan talaga eh. Kaya paano lang, kung pagbabasihan lagi, yung nararamdaman mo, yung katawan mo, hindi ka mag-enjoy. Hindi mo magagawa yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Di ba? Hindi ba? Amen? Pero pag talagang meron kang kaligtasan, minsan kahit mabigat ang katawan mo, mag-church ka, maglilingkod ka, sasamba ka, pagdating mo rito, makakalimutan mo na kanina palang masarap pakiramdam mo. Right, isa? Are you enjoying your salvation? Isa, yes. Number one, enjoy your salvation. Number one, because of your past. Amen. Enjoy your salvation because of what? Pakalakas? Because of your past. Notice, balik lang yung ating talaga. Chapter 43, verse 3 to number 4. Number 3, kita niyo po? For I am the Lord. Dito kausap ng Diyos ang Israel. Alright? Pero ito isang bagay, ito isang mensahe na para din po sa atin. At ang Israel, ang isang tinatawag na halimbawa ng Panginoon sa atin. Magsibing larawan ng Kristiyano para po sa atin. Sabi ng Lord, sapagat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo, aking ibinigay na pinakatuko sa iyo, ang Egypt, ang Ethiopia, at ang Seba. Alright? And then number 4, since thou wast precious in my sight, thou hast been honorable and have loved thee, therefore will I give that man for thee and people for their life. Okay? Binabagay ng Diyos yung nakaraan nila. Kung paano sila po'y hinano ng Diyos doon sa Egypt. Kung paano sila po'y dinisiplina
nababalik ko. Bakit? Sa maganda sabi ko, that was precious in my sight. And we said, Amen? Yes, we said, enjoy your salvation because of your what? Your past. Kung paano mga Egypt, ay dating alipin ng Egypt, ganun din tayo dati nating alipin ng kasalanan patungo sa kaparusahan ng inibig ng Diyos at hinango ng Diyos. Huwag mong kakalimutan yun. Yes, pinagtotoo talaga. May mga nakalipas tayo nung tayo po'y wala sa Panginoon na hindi mo naman talaga maipagmamalat at talagang kahiya-hiya. Ipalangin, pero sa kabila lahat, inibig ka pa rin ng Diyos at hinango ka pa niya rin. Kaya enjoy your salvation because of your past. Because of your past. Hindi po, dalawang bagay na ginawa ng Diyos sa atin in the past. Number one, 1 Peter 1, 18-19. Yung ating redemption, tinubos tayo ng Panginoon. Huwag mong kakalimutan yun. 1 Peter 1, 18-19. 1 Peter 1, 18-19. Nakita niyo po? Anong sabi ng Bible? Na inyong nalalaman na kayo'y tinubos. Tira niyo? Kayo ay tinubos. Hindi na mga bagay na nasisira ng pilag o ginto mula sa inyong walang kabuluhan para ng what? Walang kabuluhan para ng what? Ika mo, yung dati mong buhay, walang kabuluhan. Tama ba? Tama, Diyos ang nagsabi. Tama ba? Yung dati mong buhay ay walang what? Walang sa Lord. Kita mo? Diba? Na ipinamahal ng iyong mga magulang. Alright? Verse number 19. Kundi lang mahalagang what? Dugo. The blood of Christ. Gaya ng tulad, walang kabintasan at walang dos sa mga tibay. Ang dugo ni Kristo. Tinubos ka. Hinango ka ng Panginoon. Napakahalaga ng presyong ipinagtubod ng Diyos sa iyo. Yung kanyang sariling dugo. Christ is very willing to die on the cross alang-alang lamang sa iyo. He's very willing to shed His blood alang-alang lamang sa iyo. Ganun ka pinahalaga ng Diyos. Diba? Ganun ka pinahalaga. Kaya tama lang na pahalagahan mo din naman siya ngayon. Iwanan ba? Yung redemption. Okay. In Revelation 1 pa din po. Revelation 1 pa. Ibig kong mapansin niyo po, Revelation 1:5. Alright, natin po? 1:5, ready? And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that what? Una, loved us. And what? Was us from our sin in His own what? Own blood. Kasi niyo po, ito yung makita niyo, okay? Alright. Tapos yun po, nauna yung pag-ibig, nauna yung inibig ka, saka kanya hinugasan ng kanyang sariling dugo. Nakatay po yan? Nakatay po? Amen? Amen? Hindi inuna yung hinugasan ka, nung malinis ka na, mabago ka na, tsaka kaibibig. Hindi. Listen. Napakasama mo, napakadulo, napakabaho mo. Pero inibig ka niya at hinugasan ka niya. Ganon kanya pinahalagahan. Kaya ito, kapag lagi mo itong nauunawa, iniisip, hindi mo pwedeng hindi mo ma-enjoy ang iyong kaligtasan. Nakikita mo talaga doon, sana wala akong kabuluhan, pero pinahalagahan mo. Hindi ako kaibig-ibig, pero inibig mo. Amen? At pinaghandugan mo ng sarili mong buhay, hinugasan mo ng iyong banal na dugo. Kaya matuwid lamang na paglingkuran kita, magsakripisyo ako at maghandog ako sa iyo ng may kagalakan. Enjoy your salvation because of your what? Your past. Tinubos ka niya, hinago ka niya. Sa
5. Titus 3, verse number 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of what? Regeneration and renewing of the Holy Ghost. Alright? Kaya ngayon umaga, kung ikaw ay ligtas na, maliwanag, bagong tao ka na. Nakikinig sa akin, bagong tao ka na. Kita ba? Ano sa isipag ko yung Tagalog ulit? Tagalog. Alright, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa natin sa ating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, kanyang what? Iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago ng Espiritu Santo. Alright? Regeneration. And then, ipinanganak ang muli, bagong tao ka na. Tapos yun yung kapatid, karamihan ng mga lingkod ng Diyos sa Old Testament times, kapag tinawag niya, binabago ng Diyos ang pangalan. Alam niyo ba yan? Si Abraham, dati anong pangalan? Abraham. Nung tawagin niya, mula ngayon, hindi ka na natawagin Abraham, kundi ba? Abraham, ama ng mga bansa. Di ba lang yun? Naging si Jacob. Remember that? Jacob means what? Tricker, manloloko. Tama? Tama? Suplat, manloloko dati siya. Di ba? Pero nung mamit niya ang Panginoon sa mundo, nakipag-wrestling siya, ano nangyari? Mula ngayon, hindi ka na natawagin Jacob, kundi ba? Israel. The Prince of what? Of God. Di ba lang yun? Kasi nakatagpo na siya ng Diyos eh. Listen Christian, tayo din, nung wala pa tayo sa Lord, pangit ang ating pangalan. Nakikinig sa akin? Pangit ang ating pangalan in the sight of God. Napakita ko sa inyo ulit. Alright, okay. Ephesians 2, verse number 3. Tingin po. Okay, Ephesians 2, verse number 3. Alright, ready? Okay. Ano dati ang katawagan sa atin? Ready? Among whom also we all had our conversation in time past in the lust of the flesh, at nung nakaraang panahon, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature what? Ano dati ang tawag sa atin? Oh, the children of what? Oh, wrath. Di ba? Anak ng kapuotan. Maliwanag ba? Anak ng kapuotan. Alright? Okay, ano ba? Chapter 5, number 6. Okay. Ano dati tayo? Ang tawag sa atin dati na Lord? Okay, children of wrath. Chapter 5, number 6. Ready? Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon what? Ito mo? Anak ng pagsuway. Yan ang dating tawag sa atin, anak ng kapuotan, anak ng pagsuway. And Romans 5:6, tinawag kayo ungodly, walang Diyos, masama. 5:6. Romans 5:6. Nasusunod niyo ako? Romans 5:6. Okay, ready? Basa. For when we were yet without strength, in due time, Christ died for what? Tinawag the ungodly, ang masama. Idagdag pa ron yung John 8:44. Ano dati? John 8:44. Ano dati? Oh, kita mo, anak ng Diablo. Ay, maliwanag ba sa atin yun? Oh, ano pa? Luke 9, lost, ligaw. Matenga, when we came to Christ, alright, nung matagpuan tayo ng Panginoon, nakaunawa tayo sa Panginoon, nakilala na siya, natanggap na siya, at ngayon kami ligtas na.
Okay? Ngayon tayo receive na. Okay? Anong tawagin sa atin? 1 Corinthians 1:2, saints. 1 Corinthians 1:2, anong tawag sa atin ito? The saints. Banal. Hindi yun? 1 Corinthians 1:2. Ano pa ang tawag sa atin? Oh, okay. Romans 8:16. Hindi po. Romans 8:16. Una, anong tawag sa atin? 1 Corinthians 1:2. Saints. Then Romans 8:16 and 17. Romans 8:16. Anong tawag sa atin? Romans 8:16. Ready? Alright. Okay, ready? Tausa. Alright. Ano ngayon tayo? Children of God. Paliwanag ba? Ano ang tawag sa atin ngayon? Say tayo. Alright. Mga anak ng Diyos. Okay? And verse number 17. And in children, what? Heirs. Ano pa? Heirs of God. Okay. Heirs of God. And joint heirs with Christ. Ano pa ang tawag sa atin? Tagapagmana ng Diyos. Kasamang tagapagmana ni Jesucristo, Panginoon. Pag hindi ka pa mag-enjoy niya, ano po sa'yo? Amen? Kahit talo kang kandidato, pag naunawaan mo na mag-enjoy ka sa Panginoon. Amen? Yung testimony mo sa kandidato na talo, alam mo kung nakita niyo, yung sasalita siya, nakabigit pa. Dahan-dahan sa mga salita. Alam mo na nag-iiyak. Totoo lang, talaga hindi ako nakatulong. Iniisip ko, talo ako. Hindi, alas 9 lang umaga, gising pa rin ako. Uminom na lang ako ng gatas, tsaka ng, melunin ba yun? Melunin ba yun? Melatonin. Alam mo mula to, melatonin. Tsaka lang mula to. Wala kinikasabi. Wala kung sa'yo siya yun. Pero kapag nasa Lord ka, hindi bali ako yung talo. Ang malaga, anak ako ng Diyos. Amen. Ano pang tawag sa atin? Isaiah 35:9. Hindi po. Isaiah 35:9. Hindi pa ako. Okay. Alright. Akong hindi naman sa bahay. Aralin niyo ito. Tignan niyo. Kung paano tayo tawagin ng Diyos ngayon. Iba na yung ating pangalan. Iba na ang pagkatawag sa atin. Okay? Isaiah 35 and number 9. Wala na dyan po kayo? O sabay-sabay tayo. Ready? No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go after all. It shall not be founded, but the redeemed shall walk there. Anong tawag sa atin dito? The redeemed. Amen? Amen? The redeemed. Sa atin kung magpatatakan ng Nazareth, ACBC, patatak mo, the redeemed. Amen? Amen? Sa gitna ng mega mo, sa gitna ng buwag, bagamat maraming tao, nasa gitna ka sumigaw ka, I am redeemed! Yan ang isa. I am redeemed. You said, enjoy your salvation because of your fast. Pinagdag mo nito yung tawag sa ating saved. Amen? Ayan na yung mga ligtas. Takbo na kayo. Kung nagsasabihin ka, di ba gano'n? Natanong to, ayan na yung mga saved. Matanong saved kami. Tama ba? Okay. Ano pa? Philippians 3:20. Mamamayan ng langit. For our conversation is in heaven. Alright, ito the word conversation is what? Ano yung conversation? Okay, yes, yung ating conduct. Diba? Our conduct. Our walk, our way of life. Diba? Ay nagahayag na tayo ay mamamayan na ng langit. Okay, you see, and enjoy your salvation because of your fast. And
And don't forget, nothing can ever change that status. Walang sino man, walang anumang pangyari sa mundo ito ang makapagbabago pa ng ating kalagayan ngayon sa harap ng Diyos. Wala na. And we belong to Christ. In 1 Corinthians 6:19, bilang Panginoon, what? No, yun na. Hindi ba alam na kayo templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay suma sa inyo? Hindi ka na sa iyong sarili. For ye are bought with a price. Amen? Hindi ka na sa iyong sarili. Sapagat binili ka sa halaga ng glorified God. Amen? Luwalhatiin mo ng iyong katawan ang Diyos. You shall enjoy your salvation because of your fast. And secondly, because of our provider. Our provider. Okay, in Isaiah 43 and verse number 2, nakita mo yun? Ipinaalala ng Diyos sa kanila kung paano sila itinawid ng Diyos sa dagat na pula. Ano ba yan? Nakita nyo na? Itinawid sila, yes, itinawid sila. When you pass through the waters, when you pass through the river, it speaks about what? The Red Sea. Tsaka yung pagtawid nila sa Jordan River. Oh, okay na kayo? Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo at sa mga ilog. Ito yung pagtawid nila sa Red Sea. Okay? At pagtawid nila sa Jordan River. Ibig sabihin, talagang walang kapag-asa na makataka sila sa humahabol na Egyptian army. Yung makikita mo talaga, no? Okay? Ang Diyos talaga yung nagpo-provide sa kabila ng mga parang wala kang pag-asa at naroon ang Diyos para mag-provide sa iyo. Sa mga parang hindi mo inaakala. Hindi ka tatakpan. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. Sino pinapala? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Nag-provide ang Diyos ng kaligtasan para sa kanila upang huwag silang masunog. Okay. Kaya anong ibig sabihin sa atin? Anong ibig sabihin sa atin? Na huwag niyo makalimutan, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Shadrach and Abednego ay siya ang Diyos natin magpahanggang sa ngayon. Amen? And God never changes. Hindi siya nagbabago. Amen? Walang kakainin si Elijah nung tagtuyot sa Israel. Remember that? As ang iinumin. Sabi ng Lord, Elijah, magtungo ka doon ka. Inutusan ko yung mga uwa para pakainin ka, umaga at saka hapon. Amen ka? Amen? So, yun maganda. Umaga at hapon, dumarating ang mga uwa. Anong dala ng uwa? Anong dala ng uwa? Steak. Amen? Steak, tsaka bread to. Amen? Prince Baker. Ang gusto ko eh. Amen ka siya? Ano ka siya? Oh. At bago pa mausok ang mineral water, inom na Elijah. Read the Bible. Amen? Mineral. Ano ito? Nung matuyo yung tubig, ano na Lord? Okay, Elijah, arise. And go to Zarephath, inutusan ko yung babaeng balo doon para pakarin ka. Amen? You see? Don't forget, ang Diyos ng mga great man ito ay siya yung Diyos natin magpahanggang sa ngayon. Nag-provide ang Lord para sa kanila, magpaprovide din ang Diyos para sa atin sa panahon ito. Enjoy your salvation because of your what? Your provider. Ang Diyos ang ating provider. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, hindi sa akin dahil sa mga politiko ito. Nakapag-aaral ka, hindi dahil sa mga politiko na yan. Nakapag-aaral ka sa pagkatilang Diyos na nagpo-provide sa iyo at sa iyong mga magulang.
mayroon ka man dapat pagtanawan ng utang na loob ay walang iba kundi ang Diyos natin ang hanggang sa ngayon. He will provide. Lagi mo siya magpasalamat. Lagi mag-iisip, Lord, what shall I render? What shall I render na para sa iyo? Sa lahat ng benepisyo mo para sa akin. Nakasamba ka, hindi ka parang pasalamatan, Lord. Dapat ko lang gawin niya. Sa bakit mabuti siya sa iyo. Nakapaghahandog ka, hindi siya parang mag-thank you sa iyo. Nakapaghahandog ka kasi binibigyan ka niya. Amen? At ang Diyos naman, pag nagbalik sa iyo, mas marami pa kaysa ibinigay mo. Amen? May mga bagay na hindi mo kayang bilhin ang sarapit, pero nasa iyo, binigay ng Diyos. Enjoy your salvation. Amen? Because you're your fast. Enjoy your salvation because He is our what? Provider. He will supply sa lahat ng ating kailangan. Wala nang area ng buhay natin na hindi kayang makagawa ang Diyos. Amen? Madalas, sa mata ng tao, hopeless. Wala nang pag-asa. Pag inasal ng God, meron pang pag-asa. Meron pang pag-asa. Pero sabi ni David, lumong-lumo si David, di ba? Depressed siya. Sabi niya sa kanyang sarili, why art thou cast down, O my soul? Why art thou disquieted within me? Hope thou in God. Tatawag pa tayo sa Kanya. Amen? Bakit ka nang lulupay pa o kaluluwa ko? Bakit ka nang nawawala ng pag-asa? Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang maglubis para tatawag pa tayo sa Diyos. Enjoy your salvation. Amen? Enjoy your salvation. Ang mga sa bagyo ng buhay, kawalan, remember, He is the same God. He is the same God na meron tayo. At hindi siya nagbabago. Amen? Hindi siya nagbabago, hindi siya nakakalimot, at hindi siya nagtatanim ng galit kailanman sa ating kanyang mga anak. Papaluin ka niya, pero iniibig ka niya. Amen? Nakita niyo rito? Binanggitan din yung Egypt at Ethiopia. Yung dalawang bansang yung ginamit ng Diyos yun during the time ng kanyang rebellion para parusahan ng Israel. Para disiplinahin. Pero lahat ng pala ng nagano sa Israel, nakita ay sapagat itinutuwid lamang sila ng Lord, sapagat nalilihis sila na landas. Pero din tayo. There are times na kung bakit minsan nagdurusa, may problema ay minsan ikaw nakakaalam. Kasi ligaw ka na. Backslider ka na. Tama ba ako? Ligaw ka na, backslider ka na. Meron mo ng higit na pinapahalaga kaysa sa Panginoon. Alam mo, okay ka lang. Kinumusta ka ng member, okay lang ako. Nakakalimot eh. Pero sa iyong kilos mo, pinakikita mo na hindi naman importante mo church. Hindi naman mahalaga yan. Tandaan mo lagi. Okay? The moment na nagkaroon ka ng katwiran na hindi naman important yung church, wala itong hindi na importante si Kristo sa buhay mo. Don't forget, hindi mo pwedeng pag-iwalayin yun. Sapagat ang church, ang body ni Kristo. Diba? Yung peace and rest na natatanggap mo ay binibigay ng Lord kapag narito ka sa church. Are you with me? Kung nakita ko ba yung sa Facebook yung picture natin, memory? Memory ba yan? Nung pandemic? Naluluha ako doon. Okay, nakatayo ako, ganito pa rin ako. Tapos, hiwa-hiwalay mo puan. Hiwa-hiwalay. Nagano, napakabait mo talaga, napakabuti mo. Pandemic time ito, pero andun ang church, alam ko, during pandemic time, yung ating kuwan, tuloy pa rin. Nagtataka yan, sabi ko talaga, Lord, napakabuti mo talaga. Kung bakit pala, minsan iniisip ko lang,
sarili natin lupa at di ka tabi kalsada. Eh kung nung pandemic pala tabi kalsada, sarado tayo. Kaya pa tago tayo ng konti. Kaya tuloy pandemic, may service tayo. May surveying tayo. Ang surveying natin during the time, sa paiti pa. Hindi maraming ulit kayo, bakit kayo narito? Ang ginagawa nyo rito? Tama ba? Pandemya yun. Amen? No, I mean, during the time, pandemic, maraming churches sarado. At ang tao kakaba-kaba, naging takot. Samantalang Calvary Bible Baptist Church, masaya, matapang, naglilingkod. You know why? Sa pag-make church tayo. Kaya huwag mo sabihin, hindi importante yung church. Enjoy your salvation. Enjoy your worship time with God. Amen? Enjoy your service, your giving. Amen? Kaya natutuwa, kahapon, talaga. Tuloy yung survey sa Lumban. Survey natin sa Victor, sa Duhat. Amen? Kasama ko si Kenneth. Si Kenneth. Ayun. Mga Kenneth. Antayin natin yung Travis. Dahil na talalakad. Pagod na ako. Amen? Natutuwa ako. Yung November natin talagang masikla. Yung mga member sa pagkain naman Wednesday, nagtayo sa Victoria. Amen? Kasama ko mga tagalumban. Masaya. Salamat, Lord. Salamat sa mga membro ito na masaya naglilingkod sa iyo. Enjoy your salvation. Amen? Because of your fast. Ano yung pangalawa? Because of what? Because of our provider. Sino ang ating provider? Ang Panginoon. Amen? In Philippians 4:13, but my God shall what? But my God shall supply all our needs. Amen? According to His what? Riches. Ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Amen? Kahit sa gitna ng tuyo, na disyerto, mayroon pa rin bukan para sa mga mananampalataya. Ngayon, nakita ko yung kayo ng umaga, nabasa ko yung Isaiah, yung spring in the desert. Yung nalala ko, ako pala, nung panahon pala ng Israel nasa wilderness, ama? Tuyo na tuyo. Amen? Pero sa kabila ng tuyo, patay na lugar, may bukal ng tubig na umaagos para sa mga lintagan ng Diyos na kanyang tinubos. Ganun tayo. So enjoy your salvation. Amen? Amen? And enjoy your God. Maging masaya ka sa iyong Panginoon. Maging masaya ka sa Panginoon. Nag-press ako kay yung pastor sa yung lumpo. Umya. Sino kasama ko? Doon. Ano ka lang doon? Sabi sa akin ng mga pastor, mga sila pastor. Pastor Flores. Sila pa rin yung Pastor Flores. Sila pa rin. Ako bisa 20 years old. Para natin makalaya tayo, matanda na ako. Masigla daw. Hindi ko salamat. Anyway, talaga nang masigla ako kapag ako tumakay. Diba? Minsan, nagbibiro na ako. Minsan ko, pagod ako. Kaya ko nung bakit pagkaya mo kailangan sa akin. Pagdating dito, ang ko ang kailangan mo. Kaya sabi ko minsan, remember, ako'y magmimisa na lang. Ako daw. Pero hindi. Nakalimutan ko, bibisa ka lang pala at ako isibisi ko na naman. You know why? Masaya ako sa ginagawa ko. Amen? At ibig ko kayo masaya sa ginagawa ko sa Panginoon. Enjoy your salvation. Because of your provider. Now, meron tatlong reason why we can count on God to supply. Okay, pagdating yan, kasi He will supply. He will supply. Pero huwag niyong kalimutan, bakit tayo talagang makakaasa
na ang Diyos ay magsusupply. Follow me? Bakit tayo makakaasa na talagang siya yung magsusupply? Okay, tatlong bagay. Because number one, He is able. He is able. Don't forget that. He is what? Yes, kaya ng Diyos. Nagawa niya magbigay ng tubig sa gitna ng wilderness. Nagawa niya magpaulan ng tinapay sa gitna ng wilderness. Kaya niya mag-supply until now sa atin. He is God is what? God is able. Ephesians 3:20. Ephesians 3:20. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana, ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Amen? He is able. Pangalawa, He is willing. Gusto niya. Gusto niyang bigyan ka. Kaya sabi ko, huwag mong patay na sarili mo na yumaman. Huwag kang makalimot, magkaroon ka lang. Wag. Kapag talaga naman ginusto ng Diyos na yumaman, kaya yaman ka. Kung gusto ka niyang paghirapin, nakikinig kaya? Gusto ka niyang payamanin? Kaya natin payamanin. Magkatapag ka na. Gusto ka niyang nagmamataas ka? Gusto ka niyang paghirapin? Kaya niyang paghirapin ka kahit bukas na bukas din. Pero kung may mga tao sa mundo ito na ibig ng Diyos na masaya at pinagpapalat, sino? Ikaw yun! Tinubos ng kanyang dugo! Maging masaya ka lang sa Kanya. Sabihan nga ni Pastor Murata, ano yung kasabihan ni Pastor Murata? Nakakatuwa ang Panginoon. Nakikinig ka sa akin? Kasabihan mo ng Murata, nakakatuwa ang Panginoon. He is able. And He is willing. And He is faithful. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Nakakalimot tayo sa Diyos madalas, pero siya hindi makakalimot sa atin. Amen? Sa lahat ng ating mga ginagawa. Nagtapat ka sa Kanya? Okay, magtatapat siya sa iyo hanggang sa mga susunod na lahi mo pa kung magtatagal pa siya. Don't forget that. Don't forget. Ito yun. Okay, read your Bible. Makita mo sa Psalms 103, pero basahin mo na mamaya. Makita mo. Siya tapat. Hanggang sa mga anak ng mga anak. Makita mo yun? No, okay, what is about? Bakit ang Diyos hindi nagbabago sa Israel? Kahit sila pabalik-balik sa pagsuwan. Bakit? Actually, may mga churches na ang kanilang belief, wrong doctrine to, wrong. Ang belief nila, ang Diyos tapos na sa Israel. Okay? At ang tinutukoy nila, ang USA, Australia, UK, ang lost tribe ng Israel. Pero hindi pwede magbago, hindi pwede mangyari yun. Hindi pwede mangyari. Okay? Bakit hindi siya magbabago? Bakit nangako ang Diyos kay Abraham? Ipala niyo? Amen? At hindi siya magbabago sa kanyang mga pangako. Kaya tayo hindi makakaasa tayo. Okay? Tapat siya sa kanyang mga salita. Sa kanyang mga pangako. Okay? Kaya enjoy your salvation. Amen? Enjoy your salvation. Lagi mong isipin, paano ko siya kaya paglilingkuran? Alam niyo, gising ka po. Alam niyo, isa sa pinagkapasalamat ko sa Lord. Sabi ko, Lord, salamat. Maraming membro ko, may potensyal. Talented. Ano sa Tagalog yung talented? Paano yung Tagalog ito na? Talented na. Kasi pag tinagalog mo, talented. Paano ko? Alam niyo mga membro, kayo lahat, kayo mga talented. Diba? Okay? Parang minsan lang, nakikita ko, hindi nagagamit na para sa Panginoon. Diba? Kapag masaya ka sa Panginoon, mag-iisip ka, paano ka magagamit ang Diyos. Amen? Enjoy your salvation. Gamitin mo yung talent na binigay ng Diyos sa iyo.
para paramihin pa niya, pagyamanin pa niya. Amen? Amen? Tignan mo na lang, Brother Jason, yung mga komentaryo dito, yung mga komentaryo kumaya, Brother Jason, dati yung mapapangit naman kayo. Tsaka dati mga pangit yun. Okay, pero kayo magaganda ngayon, di ba? Kasi nagagamit ng Diyos, pinakikinis. Amen? Tsaka dati mga mahihina yung ganito. Pero kayo tumutuma rin na ngayon, tumata, parang itak din. Anong ginagamit yun, itak tumatalas ang isip. Amen? Amen? Enjoy your what? Enjoy your what? Enjoy your salvation. Naging kagamit-gamit ka sa Diyos. Because of your fast, ano yung pangalawa? Because of what? Your provider. Ilan ba tindas? Because of His promise. Enjoy your salvation dahil sa kanyang mga ipinangako. Marami siyang pangako. Now, in Isaiah 44, yung ating talata po, no? 43, 47, ano yung kanyang promise? Okay, hindi po ba, nung mag-resurrect, nung ang Lord ay umakyat during the apostolic time, no? Okay? Ang Israel ay nalupig ng Roman Empire, di ba? At dinurog ang Israel during the time of Titus Claudianus, at sila, nangalat siya sa buong mundo. This is sa loob ng 2,000 taon, ang Israel nawala sa mata. Kaya lumabas yung doktrina na tungkol sa lost tribes. Kaya nga ang Israel ang New Israel ay ang US, UK, Australia. Kasi nawala ang Israel sa mapa eh. Nawala sila eh. Kumana talaga sila. At saan mo sila pupunta? Pinagpapapatay sila. Alam mo na? Pinagpapapatay sila. Russia, Europe, Spain, ikapatay sila. UK, ikapatay sila. Alright, but don't forget, in Isaiah 43, verse number yung 47, yung nangako ng Diyos, iipunin niya muli ng Israel. Iipunin niya muli. Okay? 1948, ang Israel ay muling bumangon. Naging isang bansa. Mula 1948 hanggang sa ngayon, libo-libong Israel bumabalik na muli sa Israel. Okay? The reason, ang buong katanapan ay sa Milennium Kingdom. Listen, bilang pagtupad ng Diyos sa kanyang what? Kanyang pangako. I will gather thy people. Now, listen. Yung pangakong He will gather, pangako niya rin sa ating lahat yun. Isang araw mula ngayon, iipuin na Diyos lahat ng kanyang mga anak to rapture sa kanyang piling. Ay sa akin, 1 Corinthians 15:51-52. Nangako ang Diyos, okay, na tayo sa Christian, meron talaga tayong bright future. Meron talagang bright future sa lahat ng mga mananampalataya. Okay? Yes, nangako siya sa Israel, He will gather them. Ganun din naman tayo. Okay? We ought to live under the hope of God's promise. Isang araw mo na ngayon, iipunin niyang lahat ng kanyang mga jewels. His precious people na tinubos niya ng kanyang dugo. Unang Korinto 15:51. Nandiyan tayo ba? Narito, sinasaysay ko sa iyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat matutulog. Ngunit tayong lahat, diba? Babaguhin. 52. Kailan? Okay, 52? Ang sabi? Okay, behold, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, sapagkat tutunog ang at ang mga patay ay mabubuhay na muli at nawalang kasi at tayong lahat, diba? Buhay o patay, kukunin tayong lahat ng Panginoon. Amen? At yan ang ating pinakahihintay. Amen? Jesus is coming again. Amen? He is coming back! Yes, He is
coming back to rapture all His believers. Be ready, Christian. Be ready, be pure, and be a witness sa ating paghihintay sa kanyang muling pagbalik. Sa ating paghihintay sa kanyang pangako na iipon niyang lahat ng kanyang givers. Now, be ready. Amen? Maging handa na salubungin siya. Amen na siya? Amen? Sabi ng Bible, di ba? Okay, in a moment. Amen? Be therefore ready also. Amen? Be therefore ready also. Sapagat sa oras at araw na hindi ninyo iniisip, doon ang anak ng tao ay what? Darating. Amen? Amen? At pag naghihintay ka, nag-release ka ng sarili, hindi mo ba? At pag naghihintay ka, patuloy ka mag-witness. Amen? Patuloy ka mag-witness upang marami pang tao siyang malita siya. He is coming back, Christian. Enjoy your salvation sa pagbabalik na muli ang ating Panginoon. Ayon sa kanyang pangako. Enjoy your salvation, Christian. Enjoy salvation. Kaya ngayon ba? Masaya ka ba sa Panginoon? Amen? Masaya ka ba sa Panginoon? Ha? Kapag natutuwa ka, Lord, salamat, ako'y ligtas. Hindi ba rin wala ako nito, wala ako ng mahalaga, mayroon akong katiyakan ng langit na pupuntahan. Amen? Wala akong bagong-bago, pero meron akong Diyos. Amen. Amen? Amen? Hindi naging tapat ang kaibigan ko, pero salamat tapat naman ng Panginoon ko. Amen. Amen? Nagbago sila sa akin, at salamat hindi ka naman nagbabago sa akin. Enjoy your salvation. Tayo narito mo. Nakinig ko sabi ko, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa katotohanan nito.